Kasi may narinig po. Para hindi po ma-distract yung magkakaya. Thank you po. And may God bless po. Brother Chito, handa na po ba kayo? Brother Good evening Chito? po. Yes po. Pakimute lang po lahat. Pakimute po kasi may narinig na po. Thank you. Ang Diyos na magpala sa kabaitan ng Diyos. Sige po, Brother Chito, go ahead. God bless you. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, brothers and sisters. Atin pong pasimulan ang ating online Bible study sa ating pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis-labis po ang aming pasasalamat sapagkat kung meron mang pinakamagandang pagkakataon, oras at panahon, walang iba, Panginoon, kundi ang pagsaluhan ang iyong mga salita. Dalangin po namin ang iyong gabay, ang iyong Espiritong Banal, na siyang magpapaunawa sa bawat isa sa amin. Wala pong saysay ang aming gagawin kung wala ang iyong tulong at gabay. Subalit ikaw po ang nagsabi na saan man nagkakatipon, dalawa man o tatlo, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Panginoon, muli naming ina-acknowledge ang iyong presensyang banal. Sa pamamagitan ng aming pagtitipon, magkakaiba man kami ng lugar, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang magbibigkis sa amin. Bless mo, Father God, ang mga gadget na aming ginagamit. Ang internet, ang panahon, higit sa lahat ang aming puso. Prepare us, O Lord, once again, nang sa ganon, magkaroon ng bunga ang aming pagtitipon sa gabing ito. Naniniwala kami, Yahweh, na ikaw po ang nagsabi, isa man sa sambahayan ng maglingkod, idadamay mo sa biyaya ang aming buong sambahayan. Kaya sa gabing ito, dalangin po namin, bigyan mo kami ng pusong marunong umintindi, pusong marunong umunawa at kakayahan na makita ang kahiwagaan ng iyong mga salita. Higit sa lahat, dalangin po namin na ito'y aming maisabuhay, hindi lamang sa panahon na gusto namin, kundi sa panahon na kami po'y nabubuhay patungo sa iyong kalooban. Yahweh, salamat po. I-bless mo kaming lahat ngayong gabi. Manahan ka, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Salamat, Yahweh El Shaddai, ang papurit parangal sa iyo namin ibinabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, praise God po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Thank you po at nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkatipon sa pamamagitan ng ating online Bible study. Sa gabi pong ito, atin pong ipagkatiwala ang ating puso, isip, anuman pong mga bagay na pwedeng bumagabag, maghadlang sa kanyang mensahe, ay atin pong ipagkatiwala ang gabing ito sa kanyang presensya, nang sa ganon, sa sandaling tayo ay nagkakatipon sa pamamagitan ng online Bible study, ito'y magkaroon ng bunga sa buhay natin. Ngayong gabi ay napakaganda po ng ating gospel na binasa at napakinggan. Ito po ay tungkol sa pagtatanong ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang identity, sa kanyang pagkakakilanlan sa kanya ng kanyang mga alagad. Bago ko po ito ipagpatuloy, gusto ko pong bigyan ng illustration sa mundong ito na punong-puno ng kayabangan, kasalanan. Kapag ang tao ay may mataas na posisyon, may maganda at matibay na pangalan, ang palagi nilang pinangangalandakan na tanong ay, kilala mo ba ako? Kilala mo ba ang kinakalaban mo? Pinapakita nila na ang kanilang pangalan ay hindi basta-basta,
Sila ay may mataas na estado sa buhay. Sila ay may kapangyarihan dito sa mundong ibabaw. Kaya pag binanggit nila yung pangalan, gusto nilang ipaalam na huwag niyong kakalabanin ang ganitong apelyido, ang ganitong pangalan, sapagkat may kalalagyan ka. Ganun po yung pananaw ng mundo dito sa ibabaw ng mundo. Pero dito sa ating gospel, ang tanong ng Panginoon, kung sino daw siya sa harapan ng mga tao, hindi para ipagyabang ang pangalan, kundi para alamin kung talagang ang kanyang mga alagad ay tunay na nakakakilala sa kanya. Nakakakilala in the sense hindi sa pangalan, hindi lang sa pagkaroon ng kanyang identity, kundi kung sino talaga siya sa kanilang buhay. Sa ating gospel na binasa mga kapatid, sa lugar ng Cesarea, nandoon yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya nga ang tanong niya, sino ako ayon sa mga tao? At maging mga immediate na disciple niya ay hindi talaga lubos na kilala. May sinasabi na ikaw si Juan Bautista, ikaw si Elijah, ikaw si Jeremiah. So, pinapakita doon na magkakaiba yung kanilang perception. Magkakaiba yung kanilang pagkakakilala sa Kristong kaharap nila. At isa pong napakagandang pangyayari na si Pedro ay mayroong kanyang pagkakakilanlan sa kanyang identity. At ang sabi niya, ikaw ang Kristo na anak ng Diyos. At ang Panginoong Hesus ay natuwa sapagkat pinakita doon na nakilala siya hindi dahil kanino pa man, kundi ito sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa gabing ito mga kapatid, mahalaga na ang ating pagkakakilala sa Kanya ay magkaroon ng pag-journey, magkaroon ng paglalakbay. Ang pagkakakilala sa Panginoon ay hindi lang sapat sa pangalan. Kaya nga mahalagang bagay na title natin ngayong gabi ay Confession versus Transformation. Hindi sapat na na-confess natin na ikaw ang aming Kristo, ikaw ang aming Diyos, without transformation. Sapagkat ang tunay na essence ng pagkakakilala sa Panginoon ay meron daw tinatawag na transformation. Madaling sabihin na si Jesus ang Panginoon. Madaling sabihin na si Jesus ang Panginoon. Pero mas mahirap na mamuhay na parang siya talaga ang Panginoon. Uulitin ko po, no? Madaling sabihin na si Jesus ang Panginoon. Pero ang mas mahirap ay mamuhay na parang siya talaga ang Panginoon. So, mga kapatid, confession can be spoken, but transformation must be seen. No? Lahat naman ng tao nagsasabing kilala ko ang Panginoon, pero hindi doon matatapos. Maraming nagsasabing I believe in Jesus, no? Pero ang tanong, may ebidensya ba? Mayroon bang resibo? Mayroon bang bunga, mga kapatid? Kaya mahalagang bagay na hindi natin maipangalandakan ang ating kaalaman, ang ating pagkakakilala sa pangalan, kundi sa ebidensya na nare-reveal sa ating mga actions. Words will reveal what we claim, but actions will reveal what we truly value. Yung salita daw ay naghahayag kung ano ang ating inaangkin. Pero yung ating pagkilos ay nagpapahayag kung ano talaga ang ating pinapahalagahan. So mahalaga mga kapatid ko kay El Shaddai na maaari nating sabihin sa bibig, I believe in Jesus. Pero once again, tatanungin ko nga uli, ano yung ebidensya? Parang isang kinasal. Madaling ipakita na mayroon tayong wedding ring sapagkat ako'y mayroon ng asawa. Pero makikita natin ang pagkaroon ng asawa hindi lang sa wedding ring, kundi ang kanyang commitment sa kanyang asawa. Na? Meron ngang tanong sa amin mga barkada ko noon.
Sir, may asawa ka na ba? Ang sabi nila. Minsan, so, may asawa daw siya minsan. Minsan pala wala. Kaya pag ayaw niyang may asawa siya, hindi niya pinapakita ang kanyang wedding ring. Kaya ang wedding ring ay maaring isuot sa daliri. Pero ang commitment ay nakikita sa pamamaraan ng pamumuhay. Ganon din sa ating mga Kristiyano. Mabigat man sabihin at mabigat man tanggapin, tayo pong lahat ay hindi naman perpekto. Pero hindi naman pwedeng gawing esansya na tayo ay mananatili sa gusto natin, no? Hindi tayo perpekto, pero hindi rin tayo ignorante sa kalooban ng Diyos. Knowing His name is not the same as knowing His Lordship. So, ano nga ba talaga ang nagpapagalaw, nagpapakilos, ang naghari sa buhay natin? Maaring makilala natin siya sa pangalan na Jesus, pero tayo pa rin ang boss ng ating sarili. Sabi nga ni Sister Joyce, yung kanya palang pagbibigay ay hindi tulong, kundi kayabangan. No? So, tayo ang mag-a-acknowledge sa ating sarili. Maaari natin siyang kilala sa pangalan, no? Pero tayo pa rin ang pwedeng maging boss ng ating buhay. Kaya sa ating application, sino ang final decision maker sa buhay natin? Tayo ba o si Kristo, mga kapatid ko sa Panginoon? Ano nga ba talaga at sino nga ba ang siyang naghahari sa ating pagkatao? Kaya gusto natin na ang ating Savior, gusto natin siya ang ating tagapagligtas, pero hindi natin siyang pinapayagan na makialam sa buhay natin. So, bibigyan ko po ng diin ang ganong bagay. Gusto natin siya na siya ang magligtas sa atin, pero hindi natin siya pinapayagan na makialam sa ating buhay. Hindi siya natin pinapayagan na makialam sa ating pagkatao. And that's why sometimes, inaanod tayo ng maraming pagkakasala ng ating buhay. No? Inaanod tayo ng mga pagkakasala. Sabi ko nga lagi, hindi ko naman pinapangalandakan na ako'y okay na. Pero ang may pagmamalaki ko lang ay hindi tayo pwedeng manatili sa isang kasalanan. Sapagkat hindi tayo papayagan ng Diyos na gumagawa ng kanyang kalooban and at the same time, ginagawa din natin yung gusto natin. And if we say that the Lord is Jesus in our lives, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi mo na kailangan magsuot ng uniform. Hindi mo na kailangan magsuot ng bracelet ng El Shaddai sapagkat kusang mararamdaman na ikaw ay anak na El Shaddai, na tayo ay anak na El Shaddai, no? Kaya kapag siya ang ating Lord, mga kapatid, mararamdaman mo. Sabi ng isang kasabihan, ang imahe ng isang tao ay napapatid sa maikling sandali. Pero ang integrity ng isang tao ay hindi mo maitatago magpakailanman. Pwede niyong sabihin, mabait si Brother Chito, pwede niyong sabihin na mabait tayo, pero magsama tayo ng maghapon, magkasama tayo ng ilang oras, magkakakilanlan tayo kung sino talaga tayo, no? Ang isang tao daw, makasama mo lang ng ilang oras, mayroong kaagad makikita kung sino siya. Kaya hindi sapat na sabihin na kilala ko ang Kristo, it must be followed with transformation. Kaya nga minsan marami tayong hinahangaan ng mga preachers, na mga sisters, magagaling umawit, pero nung makita natin yung pamumuhay nila, biglang bumagsak, no? Kaya mahalaga sa atin na hindi yung kilala natin ang Panginoon, but the Lordship in our life must be revealed sa buhay natin. Kahit mahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang journey natin ay hindi pa natatapos. Natuwa ang Panginoong Jesus nung sabihin ni Peter na ikaw ang Kristo na anak ng Diyos. Ikaw ang Kristo na pinapakita doon. Kilala niya yung kanyang identity.
But along the way, nung mag-reveal ang Panginoon na mamamatay na siya, lumabas yung pagiging tao ni Pedro, yung lumabas yung kanyang attitude. Sabi niya, hindi dapat mangyari ito sa iyo, Panginoon, kasi nag-declare si Jesus na siya'y mamamatay na. Pero nahayag yung mind ni Peter, sapagkat ang sabi niya, hindi dapat ito mangyari. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, ang iniisip mo hindi sa tao, ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Na? Madaling magkunwari, sabi ko nga, in a very short time. Kaya nga lagi kong hamon, sino si Brother Chito kapag walang barong? Sino tayo kapag nasa bahay? No? We can show good things in 1 hours. We can show good things in prayer meetings. Pero hindi natin pwedeng itago along the way kung sino talaga tayo, sapagkat hindi kanino man tayo magsusulit kundi sa ating Panginoon. We can impress anybody else. Si Brother Chito mabait yan. Si Brother Chito magaling yan. Pero ako ang magsasabi, kala mo lang. Na? Kasi kung kilala ko yung aking sarili, the same with us. Kaya kung meron ng tayong competition, hindi sa kanila. Kaya sabi ko nga, wag nating kainggitan yung mga yumayaman, wag nating kainggitan yung mga umaasenso, kundi ang ating kainggitan yung mga nagkaroon ng kakayahan na baguhin ang buhay. No? Sapagkat ang greatest miracle daw sa buhay ng isang tao ay magkaroon ng transformation. Sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. Pero pagkatapos nito, marami pa siyang kailangan matutunan tungkol sa pagsunod kay Jesus. Ang tamang confession, ang tamang pag-confess, ay pagsisimula and destination. Ang pagsasabi daw na pupunta ako roon ay hindi na nangangahulugan na nakarating ka na. Kaya nung sabihin niya, i-declare niya kay Jesus, ikaw ang Kristo, hindi na sapat yun na nakilala mo ako. It must be revealed through your life. Na real faith eventually confronts our old self. Ang tunay daw na pananampalataya, eventually, darating ang panahon, kukumprontahin tayo ng ating lumang buhay. Kasi kung tunay nating kilala si Kristo, haharapin natin ang pride, unforgiveness, selfishness, at mga bagay na ayaw nating bitawan. Kaya nga, isang magandang hamon sa ating lahat, no? Ano ang bahagi ng buhay natin na ayaw mong ipasakop kay Jesus? Sabi nga ng isang brother kong nakausap, ang ganda dyan sa El Shaddai, brother? Hindi kagaya ng mga nagsisimba lang, kasi dyan sa El Shaddai ay mahigpit talaga ang punong lingkod. Sabi niya, mayroong pagbabago, nakakalaya sa mga bisyo, nagbabago ng buhay, binibitawan na yung mga kabit, nawawalan na yung mga hindi magandang bagay. Kaya ang ganda dyan kay El Shaddai. Sabi ko sa kanya, nagbago ka na. Hindi, brother, tumigil na ako pag El Shaddai. Dalawa lang ang pwedeng gawin natin. Gawin ang isang bagay kahit mahirap, sapagkat si Kristo ang buhay natin. O isubasta, iabandona ang lordship ni Jesus sa buhay natin, at ang ating sarili ang ating sundin. Walang kwenta naman kung sabihin natin sa Panginoon na ikaw ang Kristo na anak ng Diyos kung gusto lang natin ang ating gusto. No? Wala namang saysay kung kinilala natin siya, pero yung gusto rin natin ang ating susundin. Parang isang mag-ama, alam ko tatay kita pero hindi na kita kailangan. Alam ko tatay kita pero hindi kita susundin. No? You show your identity, and yet yung gusto mo ang sinunod. Kaya si Kristo, ang pagpapakilala niya ay hindi lang sa pangalan, kundi sa conversion, transformation ng ating buhay. May mga bagay sa buhay natin na
kumbaga hindi natin na ipapasakop sa kanya. Kaya nga sabi ng mga matatanda, kawawa ng mga kabataan ngayon, sobrang addict na sa mga gadget. Sabi sa prayer meeting, sabi nung nanay, alam mo brother, nakakalungkot ngayon kasi ang mga kabataan sobra ng addict sa gadget. Sabi ko, nanay, wag kang mag-alala kasi matatanda na rin, addict na rin sa gadget. So, minsan gusto lang natin umiwas. Pero tayo alam natin yung ating mga addiction. May mga tao na hindi nabibitawan yung pagiging marites because transformation is uncomfortable. No? Nung hindi pa tayo nagbago sa naglilingkod sa Panginoon, hindi mo kakayanin makipag-usap kay El Shaddai ng isang oras. Sa mga kapatiran, no? Kapag hindi pa tayo nagbago, hindi ka makikipag-usap sa kanya ng 1 oras, 2 oras, kasi maaasiwa ka. Kasi magkaiba tayo ng linya, magkaiba tayo ng direksyon ng buhay. Amen po. Pero nung nagkaroon tayo ng kahit paanong transformation, nagiging ka ng komportable sa mga ka-espiritu mo din. Kaya minsan gusto natin ng blessings, pero ayaw natin ng correction. Gusto natin ng comfort, pero ayaw natin ng conviction. Kaya ang pagiging transformation ay nagdadala sa atin sa correction ng Diyos, sa pagbabago ng ating buhay. Na sa totoo lang, hindi naman tayo magiging perfect habang tayo ay nabubuhay pa. Pero ang maganda, hindi tayo papayag na ilang paso tayo ng kalaban throughout of this life. No? Nandoon lagi yung ating pagpupursige. Sabi nga, we have to celebrate yung mga konting pagbabago, mga konting changes sa buhay natin. Mayroon nga daw nagpatotoo sa gawain, umiiyak, sumisigaw, brothers and sisters, sa 10 taon ng aking paglilingkod, biyaya ng Diyos, ako'y binago niya. Isipin mo, ang tagal niyang naglingkod, no? Tapos nagpatotoo siya. Ang sabi niya sa kanyang patotoo, binago na daw siya ng Diyos. Nang pagbaba niya ng stage, sabi niya, brother, binago ka na pala ng Diyos. Ilang taon ka na bang binago? Hindi po, kahapon lang. Kahapon pa lang binago. So, ang hirap, no? Sa tagal ng panahon, paulit-ulit pa rin pala yung mga bagay na umaatake sa buhay natin. Christ doesn't only comfort us, He transformed us. Hindi niya lang tayo ginagawang komportable, kundi binabago niya tayo. Kapag tayo ay kinokorek ng Diyos, tanungin, ano ang gustong baguhin ni Kristo sa atin, sa akin? Sabi dito, your lifestyle is louder than confession than your lips. No? Ang pamumuhay natin, parang ano yan, yung sinasabi, action is better than, your action is better than words. No? Your lifestyle daw is louder confession than your lips. So, kahit di ka magsabi na ako'y binago na, kahit hindi mo sabing matagal na ako dyan, mararamdaman nila. Maaaring malakas ang hallelujah, pero mas malakas magsalita ang paraan ng pakikitungo natin sa tao kapag walang nakakakita. Na, ulitin ko, maaaring malakas ang hallelujah, pero mas malakas magsalita ang paraan ng pakikitungo natin sa tao kapag walang nakakakita. Ang tunay na kulay ng isang bagay ay lumalabas kapag nasa ilalim ng tamang liwanag. Ang tunay daw na kulay ng isang bagay ay nakikita ang tunay na kulay niya kapag siya ay nasa liwanag. No? Kaya makikita natin yung kulay natin hindi naman sa panahon na tayo ay nasa dilim. Makikita ang kung sino tayo kapag tayo talaga ay nakay Kristo. Kaya kung susuriin natin ng isang taang buhay na walang nakakarinig na testimony, makikita ba niya si Kristo sa atin? No? I mean, madaling magsabi na binago na ako, brother. Pero ang tanong, sino tayo
kapag sa ating pamilya lang, kapag sa ating kakilala lang, na kapag sa ating mga katsukaran lang, na kaya ang halagang bagay is yung inner self. Sabi nga ni Brother Rafi de los Rios, yung integrity natin, yung pagiging ikaw, yung pagiging tayo mismo, na hindi lamang tayo, we believe in Jesus, but Jesus is in us. What has your belief Jesus done to your life? No? Kung ano ang ginawa ng Panginoon ay nararamdaman nila sa atin. Ang faith na walang anumang pagbabago ay kailangan suriin. Hindi dahil sa kaligtasan na ating natanggap, kundi sa genuine faith na bunga ng Espiritong Banal sa buhay natin. Mahalagang bagay, mga kapatid ko sa Panginoon, pagtatawanan tayo ng kalaban, kung lingkod tayo ng lingkod, pero isang kalabit lang, bumabagsak tayo. Napakabigat po talaga ng ating kinalalagyan, no? Because it's not easy na i-claim natin na tayo ay mga anak na El Shaddai. Hindi tayo pwedeng gumamit ng title kapag tayo ang nagsasalaula sa pangalan ng Diyos. When we declare the identity of Jesus, mga kapatid, sa ating buhay, anyway, hindi naman natin kayang sirain ang pangalan ng Panginoon eh. Kung kaya nating sirain ang ating buhay, hindi natin siya masisira. Pero ang problema, kapag hindi natin dinala yung kanyang pangalan sa buhay natin, tayo ang tuluyang masisira. Kaya wag lamang sabihin na sa Jesus ang Panginoon, kundi ipakita sa ating mga desisyon, no? Iparamdam sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pananalita, sa pagpapatawad, sa katapatan, at sa ating pamilya. At ito po yung pinaka-crucial sa ating secret life, no? Sa ating personal na pagkatao. Minsan, maganda tayong ngumiti, minsan, maganda tayong makitungo, pero minsan, nakakawelo ang demonyo sa loob natin, sa ating mga motibo, sa ating mga isip. Ang kalaban, nadeklara niya na ang Panginoon ay makapangyarihan. Ang demonyo ay kinilala niya ang Panginoon, pero hindi siya nagpasakop sa pangalan na kanyang dinideklara sa ating Panginoong Hesus. Ginamit niya ang pangalan na yon para sirain ang Panginoon, which hindi niya naman kaya, no? Sapagkat wala siyang kapangyarihan na wasakin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang pagpapanggap ng isang tao ay magdidepende sa 1 minuto, sa 2 minuto, sa 3 minuto, but along the way, God will reveal us kung sino tayo. Kaya nga sabi ng mga kasabihan, walang lihim na hindi nalalantad, walang tago na hindi nabubunyag, no? Mahalagang bagay ito sa ating buhay. Naalala ko noon nung ang asawa ko ay mag-abroad, talagang nahirapan ako bilang preacher, no? Pag may nagbabinding prayer noon, umaalis ako kasi preacher ako, dala ko pangalan na El Shaddai, pero ako alam ko sa sarili ko. Kaya pag nagbabinding prayers na, umaalis na ako kasi nahihiya na ako sa sarili ko, and thank God, na-realize ko na kahit paano pala may conviction pa sa puso ko. Tapos pag galing ko sa gawain, ipapabit-bit yung mga kalabasa, mga gulay, bibigyan pa ako ng sobre, bibigyan pa ako ng blessings, pero ang buhay ko ay taliwas sa gusto ng Diyos. Yung pagbigay sa akin ng love offering, yung pagbigay nila ng biyaya sa akin, ay isang napakalaking insulto sa aking pagkatao. Mahirap tanggapin sapagkat alam ko, binigyan nila ako ng love offering, binigyan nila ako ng mga biyaya, kasi alam nila, iniisip nila
ilalapit nila ako kay Jesus. Ipipray nila ako kay Jesus. Pero ang hindi nila alam, ako mismo hindi papakinggan ng Diyos. Kaya sabi ko, tinawag ako ng Panginoon para kumatok sa langit. Hindi lamang sa mga tao na kausap ko, kundi especially sa aming family. Kaya nung abutin ng Panginoon na kahit paano nagkaroon ng change of life, umiiyak yung aking bunsong kapatid kasi mag-e-exam na daw siya bilang teacher. Sabi niya, ipanalangin mo ako. Pag sinasabi kasing ipanalangin mo ako, tinatamaan na yung dibdib ko, nakokonsensya na ako kasi I know myself. Pero nung time na binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, sabi niya, Kuya, ipanalangin mo ako kasi mag-e-exam ako. Isa lang ang sinabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Yung mga tao nga na hindi ko kapamilya, pag idinadalangin ko, ina-answer prayer, ikaw pa kaya. Bakit ko nasabi yun? Kasi kilala ko ang Panginoon sa sarili ko. I know His identity and I was aligned with His identity sa buhay natin. Magiging malakas lang ang loob natin kapag alam natin na ang ating mga ginagawa ay ramdam na ramdam ng Diyos at kilala ng Panginoon ang ating pagkatao. Kaya nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Diyos ng anak, ikaw ang Kristo na anak ng Diyos, natuwa ang Panginoon kasi alam niya na inireveal sa kanya ang tunay na identity ng Panginoon. But it will not end there. No? Hindi doon matatapos because confession versus transformation must be followed. Magsumunod ang pagbago ng buhay pagkatapos natin siyang makilala sapagkat siya ang hari ng ating buhay. Amen po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nag-ikab na si sister.